mind. Kaya po talagang kami dumating na sa ganitong punto. The Peria industry for the longest time has been providing employment to the marginalized and less fortunate families. They struggle hard to make a living so they can provide for the basic needs and education of their children. Helping the operators maintain their trade will help their workers sustain the life of their families. In view of the foregoing, this representation appeals to this committee to safeguard the welfare of the Peria industry by passing a law that will A. Allow Peria operators to conduct their business activities anywhere in the land without impediment. B. Recognize the Peria trade as lawful. C. Designate the LGU as the sole authority that will regulate the operations of the Peria industry. And D. Provide an transient economic zone exclusive for the PIPA members to promote the economic development program of the country. Mr. Chair, kaya naman po kami ay nag-propose ng ganito dahil sadya po na marami po ang mga Peria owners at Peria operators na noon pa, nung una pa po, they are operating without valid permits. Kahit nga po DTI, wala sila, hindi po nila alam. It's just so happen na our association are looking onto the right direction ng Peria na maayos po ito, maging legitimate business. Tama na yung ginagawa nyo. You cannot really legitimize kung mayroong illegal. It can never be done. Ang atin lang dito is, tama yung kumukuha kayo ng permit sa local government, sa local government unit kayo, kasi hindi naman kayo nakapix sa, di ba, palipat-lipat kayo, as you have said. So, tama lang yun, sa local government kayo kumukuha. Huwag na kayong, kung gusto nyo, i-regulate pa kayo ng isang national government agency, then we will study that. Study natin yan. Thank you po, Mr. Sige. Chair. Gusto nyo under sa pagkor? Ano? Ayaw po Under namin. sa GAB? O asan? PCSO? Sabihin nyo. I-recommend natin. Kung okay lang po na merong mga economic zones authority na pwede pong mag-regulate sa Economic amin. zone. Opo. Economic zone din is confined sila sa isang geographical Masyado po kasi area. malaki ang PAGCOR, baka hindi po rin namin kayang bayaran. Ay, hindi naman. Share lang naman yan sa income. Pero, i-resolve muna natin itong Nandiyan po si Sir Glenn. Si Sir i-resolve Glenn muna natin po, itong bahala kutong. po dyan. Yung kutong Opo. muna, ha? Tapusin natin yung problema sa kutong. Sige, continue. Mr. Chair, Yeah, Glenn. thank you very much. Therefore, 4 points lang. Una naman is maganda talaga na pag-regulated sila kasi yung kanilang mga ginagawa, meron silang mga coupon, walang BIR taxes doon. Na pag bumibili ka sa coupon, walang taxes. So dapat magkakaroon ng taxes kasi malaking kikita papunta sa gobyerno. Pero ako be careful what you wish for. Masyado kayo naghingi ng regulation. Pag niregulate kayo ng gusto, mamaya iiyak kayo. Mamamatay ang Peria industry nito dahil sobrang regulation. May regulated na kami ng local government unit. Regulated ba ng national government agency? Baka mamaya, sige lang, I will hear you. Pero I'm just giving you a fair warning. Yeah. Pangalawa Pangalawa po, Mr. Chair, ano po mangyari doon sa list na sinabit namin na alleged mga kolektor o itong mga nangungutong, yung mga listahan? kakasuhan natin. Kakasuhan natin. Paano pag naka-uniform Ha? or police talaga? Wala mo tayong pili dito. We have to enforce the law without fear or favor. Kung pulis siya, kutong siya, corrupt siya na pulis, talagang panadagot siya. Kadami na natin corrupt na pulis na pinakulong, ha? Kulong natin. Mr. Chair, hindi kasi napasama yung GAB, aking yung GAB. Pero meron ding nag-represent ng GAB, nangungulikta din. Ha? Meron din. Nag-i-issue pa rin kayo sa GAB. Yes po, Mr. Chair. Ang dami Last yan. week, Next hearing, Kumsek, include GAB. Maverick, Include ano po GAB. yung At saka Maverick? yung media. Ano bang media. organization ng media? Mr. Chair, ano po ba yung Maverick? Ha? Ano po ba yung Unit. Maverick na unit? Maverick. Opo, may kumukuha din po kasi nun. Niloloko na kayo dyan, Maverick. Meron pa bang Maverick sa PNP? Major pa ako noon nung may task force, Maverick na yan eh. Meron pa ba yan? Kasama sa nanghingi. Ha? Kasama sa unit na sinasabi bibigyan. Wala na. Kaya nga sabi ko sa'yo, huwag na kayo magbigay. Niloloko lang kayo ng mga gago na yan. Maverick. Task force Maverick, major pa ko yan. Matagal na yan pinadisolve ni Secretary
Sino ba sekretary ng JLG noon? Barbers pa, panahon ni Barbers. Buhay pa yung Barbers na sekretary. Wala na yung mabirek na yan. Last na lang, Mr. Chair. Sige. Babasahin ko lang itong inquest disposition. Doon lang sa dispository area. Wherefore, premises considered, it is respectfully recommended that the charge of violation of Presidential Decree 1602 against the above named respondent be dismissed for lack of probable cause. Galing po sa inquest disposition. Walang problema yan. Palaging nakakatanggap kami ng ganong desisyon, pero it doesn't legitimize the operation of yung color game. Ako, retired police ako eh. Yun talaga, it doesn't legitimize. Sabi lang na lack of probable cause. Normal yan sa mga dispositive portion ng mga resolution ng mga kaso. Pero hindi talaga sinabi dyan na legitimate yung operation na yung kahit kayo, may duda pa rin kayo niya. Kaya kayo nagbibigay sa ilang SOP. Pero yung mabirik, paprangkahin kita, naisahan kayo dyan. Hasta ang gab. Ha? Hasta ang gab. Pati ang gab. Dagang salamat, Mr. Chair. Dagang salamat, Senator Bongo. Maraming salamat sa inyo, ha? Kayong lahat, taga-perya. Alam kong some of you are not satisfied as of now sa resulta nitong ating hearing. Pero at least, very clear, usapang lalaki ito. Huwag kayong magbigay ng SOP. You just continue your operation. Provided yung mga permit niyo nakalagay talaga doon sa permit ng local government unit na kasama ang colors game. Ha? Tuloy lang nyo. Huwag muna kayo magsaya ng gusto kasi bukas magbigay na ito ng DOJ opinion, baka mamaya to the contrary ang kanyang opinion, baka mamaya iiyak na naman kayo. Di ka dito lang, tuloy kayo. Walang SOP. Hanggat hindi pa naglabas ng DOJ opinion itong DOJ. Okay tayo dyan? mga RD, NBI at saka PNP. Wala mo nang hulihan. Question lang, sir. Paano, sir, kung may mga violation katulad ng mga bata, sir, or minors na nandun? Ayun nga. Pangalawa, sir, ang hirap. Pangalawa, sir, pag may denunsyo kami galing sa mga media, mga report ng mga concerned citizen. Ganito Pwede lang. ba namin sabihin, sir, na? Ganito lang, puntahan ninyo. Yung word of mouth lang na bawal yung bata dyan, ganito, gano'n, pero hindi muna kayo hulihin dito sa yung number game, itong color game na ito, dahil nga hintayin namin yung DOJ opinion. Yan lang muna. Usapan lang natin ito. Mga RD naman kayo, you are the king of your jurisdictions. You can do kung anong dapat yung gawin. Pero, yun nga lang. Ang problema lang, kung mayroon naman mag-problema doon mag-report doon sa barangay o kay mayor na, sir, grabe na sugalan doon, sir, ayaw namin bilang mamamayan nitong lugar na ito, ayaw namin yung sugalan na yan. Ang pulis din talagang maiipit, ha? Okay. Okay po. Mr. Chair and to our law enforcement, meron din po kami sanang ire-request dun sa mga text message ng media. Kasi sa dami na po naming media na na-encounter na complain and collect lang po sila naman po ipapalit-palit lang ng SIM card kasi nanghihingi din po sila. Pag hindi po namin sila binigyan, hindi namin kaya yung hinihingi nila. Gagawa na po sila ng senaryo para po kayo ay mag-infotext para hulihin niyo po yung aming mga pwesto. So, bakit po hindi kaya sila ipa-report sa mga istasyon o sa inyo para mag-file po sila ng formal complaint at haharapin po namin yung media. Kung sino man po yung media na nagte-text, mag-file po siya ng formal complaint and then haharapin po namin kung ano po yung kanyang ano. Ma'am, question. Meron pa ba yan hanggang ngayon yung laro na lipat-lipat? Yung ilagay dito yung bato. Andyan pa? Wala na po. Yung pong Ayan. para pong... Ulihin nyo talaga yan, RD, yung lipat-lipat, ha? Kasi maraming naluloko niyan, iniipit sa kuko.
Hindi, sa totoo lang, Panloloko talaga yan, ha? si Senator Bongo, nung elementary pa siya, naubos yung baon niya dyan sa eskwelahan. Kami, Lipat-lipat, gano'n. Sinumbong ko, nalipat. Iniipit sa kuko. No, ang daming, hindi, totoo yan, ha? Totoo po yun. Tataya totoo po ka, yun. maraming yung pinsan ko, Mr. Chairman, na loko dyan. Ikaw yun. Hindi ako, hindi ako nagpapalipat. Hindi ako nagpapaloko dyan. Maraming tumataya doon sa isang, yan, tataya kunwari, di ba? Taya doon, lahat ng tataya. So, sasabay ka rin doon. Pag ganun, wala pala doon yung bato, naipit pala. Yan ang hulihin nyo, yung mga nanloloko. Yan ang hulihin. Mr. Chair, Yes. sorry po ha. Gusto ko, baka na pa po pwede kong mapagsalita yung representative po namin sa Region 6. Bumaba pa po kasi sila dito. Region 6. Opo, from Calibo, Bacolod, Rojas City po. Can we make it short? At Iloilo. Short Opo, lang, opo. ha? Sige, upo kayo dito. Salita Our kayo. team leader po for Region 6 po. Sige. Baka sabihin nyo, police lang at NBI pinapasalita ko. Eh, kayo, andito kayo, hindi kayo pinasalita. Walang, maigsi lang. Sige, go ahead. Tulungan nyo, tulungan. Mayong hapon, no? Bisaya, Gidobi mo, taga Ilonggo. Dito sa amon, bali pinabibinta rin kami ng mga sigarilyo na illegal. At saka yung anak ko, pinasok ng... Juan, pwede kang magtagalog? Medyo kunti lang. Kunti lang, sige lang, para sumikap Yung lang. aking Sikapan mo. anak, Oh. na pangalawa, Sandali, pangalan. Julito Rios po. Ipinasok ng... Hindi ko alam kung sinong nagpunta sa amin, pinasok sa van. Natatakot ang bata, ang aking pangalawang anak na baka dadalhin sa kung saan. Hasta ngayon po na trauma. At saka yung sigarilyo, binasukot pa kami isang taga-province. Anong province? Province ng police? Hindi ko alam kung sino kasi nakamas. Anong ginasukot kayo? Oo. Sinisingil kayo ng Isang sigarilyo na pinabibinta sa amin. may bininta kayong sigarilyo? Binigay sa amin na pabinta raw para may pang gastos. Sino yun? Sino yung nagutos? Yung alias Ruben man sa province. Alias Ruben. Oo. Pag sabi mong province, ano yan? Provincial capital o provincial headquarters ng PNP? Province na nasabi niya eh. O bakit kayo sumunod na hindi niyo pala kilala yun? Yun ang kumukutong sa amin sa Negros. Kaya sa isang buwan, 10K yung hinihingi niya sa amin. 20. Oo. Bakit daw siya nangungutong? Ano siya? Police, NBI, Army, Capgo, ano siya? Taga-province po siya, sir. Taga-province. Oo. Mahirap yung province, maraming province, Kapitolyo siguro. Hindi ko sir alam kung ganun rin ang kanyang sinasabi. Yung nasa may nasirok sa nilang message sa amin. Anong pangalan niya? Ruben. Ruben. Hindi ko alam kung Ruben na ng Ganito. Oo. Ganito ha, para mabilis tayo. Pag uwi mo doon, huwag ka na magbigay sa kanya ng SOP. 20,000 naman? Oo. Oh. Sino pwede ng kwan? Ano ka? Saan province mo? Negros. Negros Occidental. Occidental. Oo. Sinong si IDG dito? Si IDG. Advisean mo yung RO ninyo sa kwan? Negros Occidental sa Region 6. Ipahanap yung Ruben na nangungulikta doon. Ha? Ipapahanap at ibigay mo yung address mo sa kanya para matulungan ka doon ha, na hindi ka harasin. Oo. Nagsumbong ka Yes, sir. dito sa amin, baka mamaya
sino yung taga-province na yan, haharasin ka. Sumbong mo sa ADG para tawagan niya yung sa ADG doon sa Region 6. Sige, sir. Oh. Huwag kang matakot doon. Yes, sir. Yes, Siya sir. ang gumagawa ng illegal. Illegal yun, korupsyon yun, nung ulikta. Ha? Huwag kang matakot. Salamat, sir. Okay? Salamat. Sir. Punta ka doon kay Colonel. Ikaw na pumunta doon. Puntahan mo. Okay na tayo? Ha? Meron pang magsalita? Sige. Pakibilisan lang po O, natin. pakibilisan natin kasi mag-session na kami. Baka ma-absent kami doon. Sige ma'am, sabi mo pangalan mo at Ako po si Maria Glenda Fernandez. Region 4 Batangas po. Region 4A po. Nakaranas din po. sige, baba mo na yung kamay mo. Okay, sige. Nakaranas din po ako ng hinuli po ako na kasama po mga kolektor. Hindi ho namin ng naririnig lang ho namin sa kanila. Huli daw po ng S2 Batangas. Kasama din po nila mga hindi naman ho namin gaano hong kilala na mga pulis. Marami po sila yung paghuli ho nila sa amin, niransak ho talaga kami. Pati po yung benta ng tindahan, yung benta ho ng rides, pinasok niya ho. Kaya ho ang isang Saan yan? nakakahiyak- Peryahan yan? Peryahan? Opo. Peryahan Bakit may po. rice? Nagbibinta kayo ng rice sa peryahan? Hindi po. Sa rides po. Yung mga sakayan po, rides. Rides. Opo, Okay, opo. sige. Nakaranas din po kami, yun hong tao namin, mag-asawa po, aanak na ho siya. Yung pera ho nilang ipit-ipit, nagagamitin pong pang-anak, hinuli po nila. Dinala rin po nila yung alkansya. Lahat wala pong tinira. Sino Aanak yung po tao na yun ng huli? Ang sa S2 Batangas po kami dinala. Isto, Batangas, dinala kayo Pero doon. kasama po yung mga kolektor kasi po ang kolektor ho ang nagtuturo. Pag hindi ho namin naibigay yung kanilang hinihingi, huhulihin daw Sino po yung kami. kolektor niya? Pangalan? Yun pong Donald Bituin po. Donald Bituin. Opo. RD. General Yes, Lucas. sir. We will conduct investigation and we will submit report after the investigation, Hindi, sir. ganito. Okay. Hanapin mo yung Donald Bituin na yan. Yes, sir. Sabihin mo, marami ka na nakolekta doon at your expense. PNP, Region 4A, Batangas, PPO. Ano po? Ha? Ganda. Kung yan man ay pulis, kasuhan mo. Ha? Yes, sir. Kung yan ay civilian, hulihin mo. Opo, sir. Ha? Yes, sir. Hindi po pwede yung ganyan. Hindi po pwede yun. So, responsibilidad mo yan. Complain niya, ha? Yes, sir. Aksyonan mo yan. Yes, sir. Ano pa? Pati po ang tinuro nila nito pong huli, RSOU po. Dalawa po kasi po ang nagpanggap na kolektor. Ang napadalhan ko po yung isa. Hindi ko ho na ipadala yung isa. Binantaan ho nila kami na huhulihin kayo mamaya. Nangyari nga rin po yung panghuhuling yun. RSOyo ng Region 4A. Opo. Meron ka bang RSOyo? Sir, meron po. Meron ka. Yes, sir. I-find out mo ito kung sino itong mga tao na ito. Isa lang Yes, kolektor ng RSOyo at saka ng Isto, Batangas. Magkabukod po yun. Ha? Esto Batangas, iba po. Sa Sino yung sa Batangas. Isto, Batangas? Yun pong sa Esto Batangas, yun pong Donald Bituin. Donald Bituin. Tapos yung sa RSOyo, Marvin po, Marvin Magnayi po. Marvin Magnay. Opo, yun po ang kateksto. Comsec. Next hearing. Take note of those names. Iimbitahan natin. Aksyonan mo. Noted, sir. You're raising your hand. Go ahead. Good afternoon. Dali Mr. ha, sandali lang. Okay pa. Good afternoon po, Mr. Chair. I am Police Colonel Thomas M. Balmonte, the Chief of the Legal Division of the CIDG. Kasi po, Mr. Chair, we also have our own interpretation of PD 1602 vis-a-vis the power of the local government or the mayor to issue licenses, which is doon po sa inyo pong sinight ay excluded therein yung number games, issuing licenses permitting game of chances. So that is very clear, Mr. Chair. So as far as the law enforcers are concerned, we have to perform our duty enforcing the law. Yeah.
kasi sinabi ko naman kanina Yes, talaga na yes po, Mr. Chair. But trabaho ninyo yan. Pero ito lang. Bigyan lang natin ng kunting benefit of the doubt. Kasi nga, nag-issue ang local government kasama sa permit na inisyo niya yung pag-ooperate ng color game. So, may semblance of legitimacy as far as the local government is concerned. Pero from your point of view, my point of view, and all the law enforcement agencies' point of view, that is illegal per se. Illegal ab initio. Klaro, sa atin yan, di ba? Illegal yan talaga. So, ganito ang gawin natin para masettle yan lahat ng klaro. Hinihingi natin dito sa DOJ yung kanilang legal opinion para yung legal opinion niya magiging binding yan sa law enforcement, sa PNP, NBI at saka sa local government unit na nag-i-issue ng permit. yes, Mr. Klaruhin natin Chair. yan. We defer to the sound decision of this honorable committee. Ang request ko lang, Mr. Chair, kasi it would be in action on our part not to implement the law. So, pwede po bang mag-request from the DOJ na we will be furnished with a copy of their legal opinion on the matter as soon as possible, Mr. Chair? Yes, automatic yan. Pagbigay din yan sa committee na ito, bibigyan ko kayo ng kopya kaagad right away. And magpapatawag rin ako ng succeeding hearing para hindi pwedeng hanging tayo lahat dito. I-close natin ito. Another hearing pa. Thank you very much, Mr. Chair. Pero pag magbigay ng bukas or sa makalawa yung DOJ ng opinion, pagbigay mo sa committee na ito, bigyan ko sila kagad. Kayo rin, on your part, bigyan yung PNP, bigyan yung NBI, bigyan din yung mga LGU. Gano'n lang. Yes, Mr. Chair. Thank you. Just to clarify, our opinion will be focusing on existing laws. So, especially as regards the authority of issuing... Yun yes, talagang dapat yes, Mr. masettle Chair. natin. Yung authority ng LGU to issue permit on games that from our point of view are Yes, Mr. illegal. Yes, Mr. Chair. Ha? Thank you. Illegal gambling. Okay. So, okay na tayo. Ay ma'am, patuloy. Tuloy ka ba? O okay ka na? Okay na? Okay na daw. So, Isa na lang po. baka wala na katapusan dito ha. Sige na, sige ma'am. Go ahead. Pakalan. Mr. Chair, ano po, siya po yung team leader namin sa Region 6. Ay, lumipad pa po papunta dito. Eh, sayang naman po kung hindi siya makapagsalita. Sige. Magandang hapon po, Mr. Chair. Yes. Ako po si Maria Corazon ng Iloilo. Hailoni po. Representative po ng PIPA sa Iloilo. Natutuwa po kami at inimbitahan po kami ni Madam President dito sa Maynila na pupunta daw sa Senado. Tuwa-tuwa po kami kasi marami po kaming naranasan doon na sobra-sobra po ang hinihingi sa amin. Noon, wala pong hinihingi. Ngayon, sobra-sobra, pati litson nila na pang-birthday nila, pang-Christmas party nila, hinihingi po sa amin. Noon, 7 unit humihingi sa amin. Sa isang 7 unit? Yes po. Ano mga unit yun? CIDG Region, CIDG Province, R2, RSOG, SOG, RSOT, NBI. Ngayon, mayroon pa isa. Bumasok. Ano? Yung SOG po. Hindi ko alam kung anong SOG. Hindi pa kami nakapagbigay ng SOG kung ano yun. Isog yun, isog. Iwan ko po, Isog. Mr. Chair. Isog. Kaya po, pag hindi po kami nagbibigay, tinatakot po kami. Patitigilin yung laro namin. Pero pag nagbigay na po kami, tuloy ang laro, hindi na illegal. Legal na po laro namin. Kasi nagbigay na kami po, Mr. Chair. Kaya po, humingi po kami ng tulong sa inyo kung paano po umunlad yung buhay namin sa Iloilo. Kasi sobra na po kaming gipit, nangungutang na po kami para po may ibibigay lang po sa kanila para matuloy yung perya namin na palaro. Mayroon naman po kami, Mr. Chair, na permit. Nakalagay sa permit, nakasaad sa permit doon. Yung color game, yung ball game, yung ruleta, nakalagay sa permit. Bakit kami hinihingan?
Okay, ganito nga yan. Very clear yung usapan natin, ha? Salamat po, Mr. Chair. Hindi lang ito sa Region 3, Region 4, Region 1. Buong Pilipinas Yes ito. po, Mr. Chair. Huwag kayong magbigay ng SOP dyan sa mga nangunguliktang police, NBI, ARSOG, ano ba yung mga sugsog niyan, SOYO, whatever. Huwag kayong magbigay. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ganyan lang, huwag kayong magbigay. Yun nga, klaro na yun. Huwag kayong magbigay. Ito namang mga law enforcement, nakiusap tayo sa kanila na huwag muna kayo manghuli hanggat hindi pa lalabas yung DOJ opinion. Pag lumabas ang DOJ opinion, wala talaga kung may tulong sa inyo. Kung sabihin ng DOJ na illegal yan, iwasan na ninyo yung pula-puti na yan. Punta na lang kayo sa... alam nyo, pwede pa yung mga mayor na nag-issue ng permit na isinama yan, yung illegal yung pula-puti na yan, sinama sa permit, kung sinama sa permit, baka makasuhan pa sila. Mr. Kawawa Chair, yung mga mayor din dyan na nag-issue ng permit, makasuhan pa. Mr. Chair, wala po kaming pula-puti. Wala. Wala po. Ano? Anim na kulay po. Anim? Color game po. Sige, anong kulay yun? Anong kulay? Color game po yun, Mr. Chair. Color game po yun. Ha? Color game po. Sandali. Ano? Color game po yun. Mr. Chair, color game. Sandali. Ano? Ano na color? Color game po yun ang tawag. Color game. Yes po. So, mas mahirap manalo doon. Hindi. Dahil ang chance mo is 1:6. Kung pula-puti lang, Wala 50% ang chance mong manalo. Di ba? Ano pinagkaiba ng pula-puti doon sa anim na color? Yung pula-puti kasi dalawang kulay lang po yun, Oo. Mr. Chair. Etong anim, anong color? Blue, orange, yellow, puti, tsaka blue, orange. Sa anim na color, walang pula at puti. Mayroon din po. Oh, pareho lang. Sige, thank you. Ganun lang, ha? Huwag kayong magbigay. Huwag kayong magbigay, ha? Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Kayo rin, kung may magbigay, huwag niyo tanggapin. Kung may magbigay, huwag niyo tanggapin. Korupsyon yan, eh. Alam naman natin yan, eh. Alam natin, korupsyon yan. So, huwag kayong magbigay. DOJ, ulit-ulit lang ako, na magbigay sila ng opinion nila, then you will be informed accordingly. Para you know what to do. May guidance tayo galing sa DOJ. You know what to do. As I've said, hindi ko kayang dipinsahan kapag talagang declared the illegal yung colors game. Wala tayong magawa dyan talaga. Kung sinabing illegal, baka mamaya yung nag-issue pa sa inyo ng permit na LGU, ay makakasuhan pa yan kung ganun, ha? Okay po, Mr. Chair, as a closing statement po, nagpapasalamat po ang buong samahan ng PIPA sa inyo pong binigay sa aming oras at panahon. Ito po ay pambihirang pagkakataon para sa amin. And then, yun naman pong sinasabi nyo na pag lumabas po yung desisyon po ng DOJ, kung halimbawa po na ganun po talaga ang mangyari, still, nandito pa rin po kami para humingi ng tulong sa inyo kung papaano po itong hanap buhay namin kasi hindi na po namin ito pwedeng ihinto. Kung patigilin po kami sa color game, para na pong sinabi ng gobyerno na wag na kaming maghanap buhay. Kasi ito na po talaga ang aming hanap buhay po. Kung sabihin ng DOJ na illegal gambling talaga yan, wala talaga. Huminto kayo. Tutulungan niyo po kung kami, yan lang ang Mr. hanap buhay Chair. niyo, illegal gambling, talaga illegal yan. So, kung gusto niyo magpapatuloy na magsige kayo, bigay ng SOP doon sa mga haras sa inyo, wala talaga Mag-apply magawa. na lang po kami, Mr. Chair, na kung ano man po yung pwede naming gawin sa gobyerno, like kung anong regulation ang dapat, para lang po maging maayos po. That's the right regulation to regulate Salamat you, to po, Mr. implement the Chair. law. Pag andyan ang batas, implement talaga yan ng law enforcement. Ako, as much as I would like to help you, alam kong sitwasyon nyo, hirap na hirap kayo, pero hindi po natin pwede gawing tama ang mali. Pag yan sinabi ng batas ng mali, mali talaga yan. Hindi talaga pwede, hindi tayo magiging pwedeng double standard porque naawa ko sa inyo, porque mahirap lang kayo, yung batas, gaganunin natin para magpabor sa inyo. Hindi po pwede yun. So, hintayin na lang natin. Anyway, you have your time. Kausapin yung DOJ na tagal-tagalan yung Thank you po, maglabas Mr. Chair. ng DOJ opinion Your para Honor, tagal-tagal kami salamat hindi po. hulihin. Pero baka mamaya paglabas ng opinion ng DOJ, okay pala.
may power pala talaga ang local government na mag-issue ng para dyan sa pula-puti, yung color games na yan. So, wala na. Everybody happy na kayo forever and ever. Hindi na kayo guguluhin ng mga pulis. Hindi na kayo hulihin. Di ba? Kaya nandito sa DOJ nandito sa kanila sila, may hawak kayo ng bula. Paglaglag sa bula kung saan papunta, sa pula o sa puti. Ganun yan. Thank you po, Mr. Respetuhin Chair. lang natin kasi we are a government of laws. We are not a government of men. Kung government of men, panalo kayo dahil ako mismo, naawa ko sa inyo. Itong mga polis, maawa sa inyo. Ni NBI, maawa sa inyo dahil mahirap kayo. Pero may law, may batas tayong dapat sundin. So, ganun tayo. So, itong pag-iusap lang natin ngayon, na huwag mo na sila manghuli, they will heed to our request naman. Kayo, definitely, manghuli sila o hindi, huwag kayo magbigay ng SOP. Ha? Thank you po, Mr. Chair. Manghuli sila o hindi, huwag kayo magbigay. Dahil corruption yan. Kayo rin ang may kasalanan kung magbigay kayo ng SOP dahil you are, pinopromote ninyo ang corruption kapag magbibigay kayo. Okay? Salamat po. So, yun lang. Your Honor, Mr. Senator Bongo, maraming salamat po. Anymore? Okay na tayo? From your side, okay na tayo? Okay na? So, next hearing will be announced later. I-inform lang kayo. Wala pa kong definite date dahil marami kaming hearing na inatupag itong committee na ito. So, once meron ka ng opinion, mag-coordinate yung abogado ko sa iyo. Ha? Then,